Inayos ko na nga ang mga gamit namin dito sa lababo sa ating kitchen renovation. Uy! House update! Umabot na nga tayo sa part 3 ng pag-aayos ng mga gamit dito sa kusina sa ating bagong renovation. Pakita ko lang nga ito dati na mas mahaba nga itong lababo pero binawasan nga natin. Nag-tile sa sahig, nagpintura sa pader at pagkatapos ang pagunti-unti naman nga pag-aayos ng mga gamit. Sinadya nga namin na sirain ang kapiraso nitong lababo para mailagay nga rito ang malaki naming knock-knock ref. Uy! Tapos ang natira, yun na lang nga ang magiging lababo namin. Halos di naman kasi kami dito kumakain o nagluluto sa kusina na ito dahil doon nga kami sa kubo na mas presko sa labas. Paminsan-minsan lang nga namin nagagamit itong kusina o di naman kaya itong dining table. Ay naiayos ko na nga yung mga ibang gamit dito sa kitchen ay dako naman nga ako dito sa may lababo. Kinabukasan, unti-unti ko naman nga tinanggal dito ang mga gamit na nakalagay. Itinabi ko muna para mapunasan nga itong lababo. Lumiit na rin nga yung space itong lababo namin at konting gamit na lang nga ang pwedeng ilagay. Pinunasan ko muna kasi noong nakarang araw ay nag-drill kami dito at ang daming alikabok. Tapos pinalitan ko na rin nga yung nakasabit ditong DIY lamp para mas gumanda rin nga tignan. Para kung sakaling nagluluto ay dagdag sa liwanag. Huy! At dako naman nga tayo sa pag-organize ng aming mga plato na kahit hindi nga kami madalas kumakain dito ay naglalagay pa rin nga kami ng gamit in case pag kailangan. Lalo na pag may mga bisita. Nakasegregate nga ang plato, baso, pati itong mga bottles ni Inday ay dito rin nga nakalagay sa ilalim. Naku, ito yung mga gustong gusto ng mga nanay na tulad ko na mag-ayos nga ng mga gamit para organize nga tignan. At bago magpatuloy, nagbasa muna nga ako ng may nag-message sa akin at may natanggap na naman nga akong magandang balita na nakakatulog na nga siya ng maayos at nag-regular nga ang irregular menstruation niya sa pag-inom lang nitong pure organic barley paragis with spirulina. Kinikilig talaga ako pag ganitong maraming natutulungan si Barley sa ating overall health. Pwede sa lahat, nanay man o tatay, ate, kuya o kasing edad ni Inday. Ang 395 mo may 100 grams na sa isang pack na nakakatimpla 40 o hanggang 50 ka baso. Go! Tapos mayat maya, nagpatuloy ulit ako sa pag-aayos. Dami rin nga kami mga sangkap sa pagluluto dito sa bahay dahil ang hilig ko nga mag-experiment ng lulutuing ulam. Dati kasi gusto ko maging teacher nga ng music and arts noon pero nauwi nga sa pagiging culinary. Dahil mas yun nga ang nakayanan ng aming budget at malapit lang nga sa aming bahay. Di man nasunod ang gusto kahit papano nagamit naman nga ang pinag-aralang luto-luto sa bahay. Ay, for the go! May kortina din nga ako nakalkal sa bodega na gamit ko nga dati sa paggawa nga ng backrap ni Inday o ibang kaanik-nikan design dito sa bahay. Itatapal ko muna dito sa lababo habang naka-next on the project pa nga ang paglalagay ng kitchen cabinet sa may ilalim. Tinape ko muna ito habang pinuputol para di magkahiwalay-hiwalay nga yung tela. Baka magamit ko pa yung mga pinagputulan sa mga susunod na dress ni Inday. Alam mo naman pag wais tayong mga nanay kung saan makamura ay doon tayo mag-go. Huy, DIY pa more. Bali ganito na nga at naiayos na natin ang gamit dito sa lababo, dining table area at mini living room sa may kusina na mas lumawak nga ngayon tignan.